Ngayon ay gagawa tayo ng video demo on how to perform or run line in polygon intersection command in QGIS. So, ang gagawin natin dito, intersect natin ng OpenStreetMap o road map of the Philippines with the municipality map of Isabela. Sa inyong exercise ay ibang province, syempre, hindi Isabela. But for this demo, Isabela ang intersect natin with the OpenStreetMap of the Philippines. So, ang objective natin dito, matutunan nyo gamitin yung intersect ng paano mag-intersect ng lines and polygons in QGIS. And then, i-compute natin ang road length in kilometers ng bawat road type and bawat municipality. And finally, kukumpare nyo ang at least 2 municipalities in terms of their road length. Pwede nyo bang gamitin ito to compare kung sinong mas progresibo na municipality? So, ang input natin, siyempre una ang OpenStreetMap at ang current version na meron ko ay 2016. At yung municipal map of your respective province. So, una, i-load natin yung dalawang layers, yung road saka municipal map layers, and then i-run natin ang intersection command. So, ang gagawin ng intersection na ito, hindi lang niya pinuputol o tinatanggal ang roads outside the province, but it also assigns or determines the municipal name for each road or road type. So, pagkatapos natin mayroon ng intersect ay compute natin ang length in kilometer for each road type and municipality. And finally, i-export natin sa Excel ang attribute table at gamitin natin ang pivot table function ng Excel to compute a summary table showing the road length and road type for its municipality. Now, let's go to QGIS. So, pagka-open ng QGIS, i-load lang natin yung dalawang input layers. Ang unang input natin ay yung OpenStreetMap. Ayun. At ang pangalawa naman ay ang municipal map ng Isabela. So, yun. Baba natin to. Zoom natin sa Isabela lang para mas kita natin. Ayan. So, yun ang input. Ngayon, irarun na natin ang geoprocessing intersection. Alternatively, pwede rin yung i-run dito ang intersection sa processing toolbar section. So, kung saan kayo mas comfortable na hanapin ang intersection command, pwedeng dito o sa processing toolbar or sa menu bar. Yan. Dapat ang unang input nyo ay yung line, yung road map of the Philippines, at pangalawa yung municipal map ng inyong respective province, o in this case municipal map of Isabela. Ngayon, itong dalawang inputs nito ay merong attribute table na pagkahaba-haba. Halimbawa, itong road map, napakahaba nito, napakarami niyang attributes. Pero isa lang naman ang kailangan natin, yung F-class lang. Ganoon din itong municipal map, ang dami rin yung attribute columns. Hindi na. Isa na lang ito pala. So, yung name 2 na lang. Ngayon, para hindi natin maisama ang other columns, click natin dito. Yung F-class lang
na column or attribute ang isama natin sa road map, at sa municipal map yung name to lang. Yan. Baba natin para makita natin sa baba. Save natin yung output file niya. Save to file. Saan natin i-save? Dito. Second save. GIS. Lab 4. Isabela Roads. Ayan. So, run na natin. Medyo matagal itong process na ito. May take 15 minutes on my computer. So, shortcut natin. So, ito na ang output ng intersection natin ng Road Map of the Philippines and the Municipality of Isabela. Ito, it appears green siya dito. So, natakpan niya yung input natin kanina na buong Pilipinas. I-hide natin yung road map ng buong Pilipinas. At tingnan natin ang attribute table nitong road map natin ng Isabela. Kung makita nyo ay meron itong road class or F class ang nananggaling sa road layer, saka name 2 nananggaling sa municipal map layer. Otherwise, hindi natin alam kung saan municipality ito. Ngayon, although dito sa map ko ay na-compute na ang length in kilometers ng bawat road map, i-compute natin ulit ito for this demo. Paano mag-add ng column? Ito, field calculator. Ang ipangalan natin sa new column ay road KM. Ang data type niya ay decimal. Punta tayo dun sa geometry, length. Double click lang natin itong geometry para makita natin yung functions ng geometry. Then hanapin natin alphabetically rin sa manto yung $length. Yun. Double click natin. Then divide natin ng 1,000. Kasi ang output ng $length ay length in meters. So dahil road length in kilometers ang gusto natin, so divide natin ng 1,000 and press OK. Yun. Kuha na natin yung road length. No? Pagkatapos natin magawa yan ay save natin, click natin itong save edits and stop editing. Then we need to close the attribute table. Go back to QGIS and open it again. Open attribute table. Ngayon, pag nasa attribute table tayo, press natin Ctrl A to select all rows and then Ctrl C to copy. Open natin ang Excel. Microsoft Excel. Create new. Then dito sa paste natin paste special as text. Okay? Ayan. So tanggalin ko na yung mga columns na hindi ko kailangan. Pati yung ito pa. So, dapat nasa table yung cursor. Tingnan nyo, napakahaba nito. Nasa 25,800 ang number of rows dito sa, ay 23,851 dito sa Isabela. 851 kasi yung first row ay column names.
Ngayon, mag-insert tayo ng pivot table. Click natin sa X. So, ito ay automatically selected na. The input table range ay selected na yan dahil nandun ang cursor natin. Pero yung output niya, kailangan specify natin sa isang lugar lang. Like here. And press OK. So, wala pang pivot table. Ang gawin na lang natin, yung name to, gawin natin rows. Ang F-class, gawin natin columns. At yung road KM, lagay natin kunin natin ang summation niya. Yan. Tapos na yung pivot table natin. Medyo malaki siya. Para ma-format natin ng maayos, i-copy natin siya. Control C. Create new sheet. And paste values. Paste as values. Yan. Then, baguhin natin ngayon to. Municipality. Mag-insert tayo ng new row. Merge natin ito. Merge. Nasaan ang merge ito? Yan. Tapos ito naman, select natin yung taas. Merge din natin. Merge. Yan yung grand total. Merge din natin. Ngayon, ang gusto ko dito sa heading ay nakagitna at bold. Ito ay road type. Ngayon, gustong mabago yung format nito. Kailangan may isang decimal place lang siya. Isa lang. Yan. Number, decimal places. Gustong merong comma separator. Okay. Yun. So, ito na ang road length by road type natin for Isabela. Ganito yung luwagan yung columns kung hindi siya kita, or pwede rin natin wrap. Wrap siya. Ito yata yung wrap. Yan. Para ma-format natin ng maayos yung pwede rin undo. So, ito na yung output natin. Ito ang grand total ng road length ng bawat municipality. So, halimbawa sa Kabagan, merong footway, path, pero ang total length ng road sa Kabagan ay nasa 278. Alicia naman, ang total length niya ay 492. So, ito yung output na gusto kong isubmit nyo for your lab.